nung kinakausap ko sila. Kasi kinakausap ko sila kasi pwedeng sumali sa ano sa tawag dito Macho Man look, pero ayun, sadly hindi nga siya kasi makapag-English. Pero anyway, eto na po. Rock and roll. Game. Ayan. Okay na po. Sana okay na rin yung microphone ko. Pabati naman po sa team ko, Boss Denki, Death Throne. Ang asang pangalan niya paring Supremo Vengeance. Ang asang pangalan? Ayan. Team Death Throne. Pero medyo negative nga lang. Okay na yan. Sino daw yung nakakanta? Ako yun. Sorry. Pabati nga po ako, pangalan ko Carl, sabi ni Opsi. Sige, ni Opsi. Boss na ibabati po sa Team TNBD sa Marikina, tsaka sa Binangonan. Thank you po, sabi ni Jeric Nukwi. Sige, binabati ko kayong lahat. What time bukas, Boss Denki? Nakalagay sa aking schedule ay 8 p.m. So, good luck. Good luck sa akin. Hindi ko alam kung susunod ba yan kasi syempre magkakaroon nyo ng updates. Shoutouts nga para sa aking girlfriend na si Kiveli. Hello sa'yo, Muamua. Yan, nagpapahinga yun ngayon. Binabati ko nga pala si Unknown Hazard. Hello sa'yo. Binabati ko rin si, yung mga kasama ko sa Mineski TV, mga kapwa ko, mga katoto, mga chikas. Hello sa Natividad Sisters. Hello kay Eliza Taylor, na napakabait. Silang lahat. Hello kay Bianca. Hello sa'yo. Shoutouts nga pala kay Lon and Trike, na mga nagpapahinga ngayon, pati si Boss Duno. Hello. Shoutouts kay Nico, kay Nostra. Matagal ko nakita si Nostra. Shoutouts kay Calvin, ang lupit talaga ng laro mo kanina. Pero sadly, hindi ka na maglalaro. Denki, sabog pa rin yung mic mo. Ano ba gagawin ko para hindi ka sumabog? OMG! Baka ito. Check. Hello? Check. Test. Yan. Okay, ito. Sino ba tong Tucci? Di ko nga alam. Tatanong ko na lang mamaya. Hindi to si Calvin eh. Or baka account to ni Calvin. Na hindi niya naayos yung pangalan. So ito, guys, ito na yung last ditch effort ko to fix the mic. Sana okay na. To fix the mic. Unplug, replug na. 5 minutes delay. Ayan. So anyway mga kabigan, laro na pool tayo. Gigabyte Mineski, look at the bands. Lahat ng support pinagtatanggal. Lion and Chen, tinanggal dito. Samantalang Signature Gaming would be removing Faceless Void and Vengeful Spirit. And they took Bat Rider for themselves. Diba? Very interesting. Sa strat kasi ng Gigabyte Mineski, sila yung madalas may gusto ng ng Bat Rider. Pero this time around, they'll be opting for an axe and a Skyrat Mage. This axe would be used malamang sa malamang ni paring Kuku. Ayan. So ano pa lang talaga? Sabog pa rin daw yung microphone. Kaya inayos ko na nga, guys. Inayos ko na talaga, promise. Kung hindi pa rin ayos. Ito si Bimbo to. Si Tucci, di ko kilala. Tatanong ko kay Calvin. Hindi ko alam eh. Hindi naman si Jaco. Di ko nakita si Jaco dito eh. Kasama kong kumain ng Mineski kanina. Nung nag-break kami, kumain kami. Kasama ko sila Jay. Kaya, ayun, yun nga, sinasabi ko nga kanina. Kumain kami kanina sa Lola Idang's Original Pansit Malabon. Kasama ko sila Owa. Yan, si si RR. Yan, si Jay. Kumain kami kanina. Kasama ko si Calvin. So, itong si Tucci, medyo questionable. Hindi ko alam kung si Jaco ba to na online na naglalaro. Sigurado naman ako hindi ko siya nakita na umakyat. Kaya, either this is still Calvin na nakalimutan lang magpalit ng pangalan, di lang niya nalagay na Bloody Massacre, or someone else. Mamaya natin pag-usapan to mga kaibigan, okay? Tuloy-tuloy lang muna tayo dito. Sino po mga kalaban ng mananalo dito? Mga kalaban nila ang Team The Prime, TP Shapa. Ayan. Kapatid ni Smaglas.
Ayan, Boss Denki, bumati ako from Pisa, Italy. Sabi ni Laiklabim. Wow, that name. Ayan, binabati kita. Sana maayos na yung microphone. Sana talaga. Lahat na ginawa ko. Iniyakan ko na lahat. So, inuulit ko lang ulit, 5 minutes delay. 5 minutes delay po. Yun yung rules ng The Prime Major Tournament and we are here to comply. And anyway mga kaibigan, sabi ng dito, Gigabyte Mineski, if it ain't broke, don't fix. Getting Shadow Fiend once more, ganun sila kakampante sa pagkuha ng SF ngayon kung si Calvin pa rin tong si Tucci ang gagamit ng SF. Kung hindi man, kampante naman ako sa SF ni Jay, so marami silang pwedeng gawin dito. And anyway, Lakel is opting to get Troll Warlord. Is this a mid troll? This might possibly be mid troll. Malamang. So ito, sinasabi sa chat kung totoo ba na Denkirino Las Marino ako. Easy lang kayo guys. Napatunayan na natin hindi. Si Trike pa rin ang last man ng Dasma. Ayan, score daw po. Current score is wala. Kasi first game nila ito. The match would be best of 3. This is game 1. So, mahaba-habang inuman, San Miglite, sa mga trophies natin dito. Sabi ni Regli Puff, Boss Denki, binabati kita para maiba. Salamat naman sa'yo. Ayan. Ayan. Denki, pabati po kay Boss Denki dahil masipag siya Salamat naman. Trabaho ko kasi. Medyo trabaho. Pero alam mo, sinabi ko nga to dati kanila loan, na kahit hindi ako bayaran, okay lang. Kasi talagang, pag nakita mo na yung gusto mong gawin, alam mo yun. Yun talaga eh. Ang dami ko pinagdaanan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Paul, saya ako. Sa UP. Yan. I should have been, dapat tapos na ako mag-law ngayon. Tapos, malamang nag-bar na ako. Bar exams. Tapos, yun. Ang dami kong pinasakalye. Ang dami kong soul searching, kumbaga. Tapos, ito, yun pala. Ang gusto ko pala talaga gawin sa buong buhay ko ay mag-cast. And hindi matatawaran yung saya na ginagawa mo yung bagay na gusto mo. Tapos, may bayad pa. So anyway mga kaibigan, mamaya naman magkwentuhan tayo dito. Ayan. Troll Warlord Sniper for Signature Trust. Witch Doctor naman para sa Gigabyte Mineski. So Mang Kepweng is in the building right now. Uy. Rakan ulit ito. Sabi ni paring Clean Frank 17, Badenki ka ba boss? Naku po, baka maraming magalit na chikas ko. Kapag ano. Ayan. Alam mo, hindi ko rin masisisi. Sa itsura ko kasi, medyo baby face kasi ako. Kaya parang pag tinitingnan ako ng mga tao, parang, pwede siyang maging pwede siyang mag-tomboy o kaya mukhang bading. Pero okay lang naman yan, hindi naman ako insecure sa aking sexualidad. Since bata pa ako, alam ko na kagad na lalaki ako. Kahit kailan hindi ako sa lalaki, na-attract. Kaya wala akong problema sa mga ganyan. Kasi maraming mga tao yung insecure sa ganyan. Yung kapag natatawag ng bading, biglang, ako nasasaktan. So, yun. Swerte naman ako kasi kahit paano. Wala okay na okay lang sa akin Di paglaban nyo. Shoutouts nga pala sa mga nanonood sa atin ngayon. We are clocking at 418 viewers. Wow naman! Pabati po si Eliza. Sige, binabati ko si Eliza. Hello. Boss Denki, pabati uli kami dito sa Dens Comp Shop, Mangga, Candaba, Pampanga. Habang nakikinig sa'yo, naka 5v5 Dota, sabi ni Knives26. Aba, congratulations. Ayan, tignan natin mga kaibigan. Ang ganda naman ng Gigabyte Mineski dito. Tinanggal nila yung silencer. They saw how Signature Trust utilized that silencer last game nung kalaban nila yung The Prime. This time around, tinanggal ng Signature Gaming yung Ember Spirit. Medyo solid na solid ban. Removing one of the top rated heroes sa laro. Ayan. Okay na daw. Sino yung Jay? Si Bimbo. Yung picture niya, yan yung kanyang girlfriend. Shoutouts kay Candy Grace. Hello. Yan. Yan. Pero alam nyo guys, nag-double check na rin ako. Replug ko na rin yung microphone ko para talagang ayos na. Nakalimutan ko rin iisipin na may 5 minutes delay pala Pero hayaan nyo na mga tropa webs, ito na Riot na po ito. Let's see who is the last pick of Gigabyte Mineski. I'm thinking along the lines of of Naga.
Pwede nga, actually, pwede sila dito Draw Ranger ulit. Kaso ang problema nila, Sniper eh. Spectre Mills na lang daw po. O, sa bagay. Sa bagay, may Axel eh. Oo nga, sa bagay. Oo, maganda-ganda yung ano nila dito. Maganda-ganda yung panghuli nila. And they are actually thinking na itong lineup ng Signature Gaming ay medyo magpapa-late game. And I'm actually interested kung paano yung laning nila dito. Sniper usually relegated towards the mid lane. Pero may Troll so Troll can also mid. 'Di ba? Mostly laned in mid. So tingnan natin to. Safe lane Troll is actually good. Safe lane Sniper is pretty good. Lalo pat ito yung lineup ng Signature Gaming. May Earthshaker sila, may pamproteksyon laban sa Ambon. Kaya ngayon, support na lang ang iniisip nila dito. I think a good draft would be tinanggal nila yung Vengeful Spirit eh. So, Ogre na lang siguro. Kaso parehong melee na supports, medyo alanganin. Shadow Shaman. Kaso yung Lion dapat nga sabihin ko. Pero wala eh. Ayan. So, inuulit ko lang mga kaibigan, hindi ako sigurado kung si Tucci si paring Calvin pa rin or iba ng tao. Ang dalawa lang ang iniisip ko dyan. May ibang stand-in or si Calvin to na ibang account yung ginamit or nakalimutan niya mag-rename. Ganun. Yun lang naman yun eh. So, pabati dito sa mga taga-UK, sabi ni Michael Angelo. Hello sa inyo sa mga taga-UK. Enigma na lang daw na support para sa kanila. Very greedy lineup coming from Signature Gaming, and let's see if they can actually do this one. Sino daw si Calvin? Si Calvin or The Bloody Massacre. Siya po yung video editor namin dito sa Mineski TV. Siya yung director ko pag nagkakast ako. Siya rin yung nagmamanage ng overlays na ginagawa ng aming graphic artist. At dahil sa may kulang nga sila ng player, ang Mineski, is naglaro si Calvin kanina. Kung napanood mo yung mga previous na laban ng Gigabyte Mineski, si Calves, si The Bloody Massacre, naglaro ng 2 game. At sobrang lupit niya doon. SF ang gamit niya ng first game. Second game is Queen of Pain. Grabe. So ngayon, sabi niya, kung siya to, sabi niya, tara, SF ulit, malaki na ako. Yan. Boss, thank you po, bati po sa amin dito sa Hitachi Shi, Japan. Sabi ni Tans yung 88. And anyway, bago ko makalimutan, ayan na po, riot na po tayo dito. Oy, nagkamali ako ng overlay. Kwento mo kay Kuya Duno, pero wala si Duno ngayon, na ba? Ayan, mali. Ayan. So, ping-ping sila dito. Tingnan natin kung may mapapala sila. Ay, ba't ganun? Akala ko inayos ko na. Teka lang guys, habang nakapost, tama-tama. Ayan. O yan, okay na. Okay, ano to? Pabati dito sa mga Pinoys na naglalaro ng Dota 2 sa Norway. Shoutout sa kanila. Ayan. Alam niyo, natutuwa na ako sa chat kung si The Bloody Massacre nga talaga to about, tingin ko dadami ang kanyang fans. Ang lupit naman talaga ng galaw niya kanina ng Game 1 at Game 2. So ito. So hanggat sa wala pang nakukuhang wala pa yung kanila. Kasi ayoko na lang magsalita ng tapos about sa sitwasyon. Bakit daw wala si Polo, si paring Raven? No comment. Di ko alam kung anong nangyari. Baka may pinuntahan, baka busy, kaya stand-in lang muna sila dito. Ayan. ES daw is lagging. Okay. Sige, para kay paring Fame. Pero anyway, pakilala ko muna sila mga kaibigan nito. Si paring Mau Mau from Signature Doto. Yan, Signature Trust to. From Thailand sila. Fame Mau as Earthshaker. We have MyPro as Sniper. Itong si Hehe naman ng Batrider. Shiro as Enigma. Last but not the least, we have Lakels as Troll Warlord. Sa kabilang side ng mapa, si paring Bimbo, si Jay as Spectre Mills. Itong si Tucci, kung sino ka man. Kung si Calvin, di Yehe. Kung hindi, ewan. As Shadow Fiend. 5593, parenthesis Owa, as Skyrath Mage. Itong si Kuku Palad as Axe.
And yung na-DC, si RR to, Ralph RR as Witch Doctor. So, yun na, Riot na ito. Pabati po dito sa Inikbulan, Bawan, Batangas, Joko Abante po. Sabi ni nobody is perfect, you know. Boss, pabati naman dito sa Bohol. Sige, binabati ko kayo. Yeah. Bakit naka-stand-in si Bimbo? Alis na ba siya Mineski? Kasi hindi pa niya inaayos eh. Parang ano ata eh, parang hindi ko alam eh. Ang alam ko every 2 weeks pwede mong baguhin yung nakasulat sa ano mo, yung official account mo. Siguro di pa binabago ni Bimbo, nakakalimutan niya lagi. Pabati naman po sa dalawang shop na pinagbabantayan ko sa RRJs at JGR shop, sabi ni QWRT Jeff. Sige. Boss Denki, pabati sa sarili ko. Brandon, salamat. Sige. Pabati ako, Boss Denki from UK, sabi ni Dota Mode 1. Sige, binabati ko kayong lahat. Pabati kay Matt at Baby Ira sa CDO, sabi ni Kenneth 1427. Boss Denki, pabati kay Meg from Bukidnon, sabi ni Megnon 1234. Babati naman po si Bakur. Ano si Bakura? Na ang galing mag-basketball sa liga, haha, sabi ni Bakur 2. Sige. Okay, game na. Yan na, rock and roll. Ito nga si RR nga. Sabay post na naman po. Ano na naman kayang issue nila? Ayan. So siguro mag-comment na lang muna tayo sa lineup. Maganda, gusto ko yung lineup ng Signature Trust is good at clashes. Meron silang Black Hole, of course, meron silang magandang Fissure at saka Echo Slam. Sniper dito can have a free hit kung sakasakali. Tapos maganda yung synergy ng Sniper at saka Troll. Kalahin mo yun, kapag nakuha ng position nitong si MyPro, tapos sabay gamit ng ulti, battle trance lang ni Lakel, sabay parang Armalite ito. Diba? Sa kabilang side naman, meron silang Axe for Respect Initiation. Dito maganda yung coverage niya, may stun, may heal, may damage. Itong Death Ward, medyo kailangan mag-watch out ng Signature Trust. Si SF ni Tucci, hindi ko kasi alam kung si Calvin pa rin to. Pero again, kung si Calvin to, mag-show yung yung hindi niya, yung lack of experience pagdating sa mga pro games. Kasi nga, sabi ko sa inyo, si Calvin naman, hindi naman yan pro. Ano lang yan, siya yung video editor namin. As nangailangan lang ng player, kailangan namang ako. Diba? Kasi caster ako eh. So, siya daw muna. And kahit maganda yung performance niya, iba pa rin yung difference ng yung talagang pro ka. Sanay ka sa sa parang understanding ng pro gaming. Kaysa naman yung parang pubstar ka lang, tapos bagong salta ka. So anyway, my point is, kailangan lang ng Mineski dito is, give Bimbo the farm. Huwag siya magpapapitas dito kay Hehe, pero mukhang siyang mapipitas. Let's see. Lakel is trying to damage Owa. Aabot ba? Gumamit ng Spectral Dagger pero mukhang hindi aabot yung lakad ni Bobims. Atras na lang siya dito. Mahabol si Lakel. 7 seconds to use Whirling Axes. Nagbago isip. Wag na lang daw. So yun, wala nangyayari. And anyway, mid si MyPro dito at meron pa siyang mga kasamang barkadang Eidolon. Imbis na nakapag-jungle to si Kuya Shiro, hindi na niya nagawa. Anyway, 7 seconds to go. Babalik na ulit yan. So, itong gagamitin niya itong mga Eidolon pang deny. And let's see if it will be effective. Hindi niya nagamit. Medyo hindi sulit ang kuya mo. Samantalang Lakel's getting harassed by Owa. Arcane Bolt, napagandang tool talaga yan for harassment. Samantalang si RR nang bubuhos si Hehe walang magawa kundi palagan itong si Mang Kepweng. At alam na kasi rin alam ng Mineski yung game plan dito ng Signature Gaming. Sabi nila, ay sus, di jungle. Ngayon, despite them, actually, okay, gusto ko rin yung positioning nila dito. Okay, so, medyo nagbablock, din sila. Nagbablock. Tapos itong ward na to, yan yung basic eh. Medyo ibaba mo pa sana ng konti. Ayan, dito para maganda-ganda yung vision. Pero anyway, mga kaibigan, dumadabay. Hindi. Nagmamatapang lang sila, Kelis. Kasi alam nyo, may backup siya. Faymao dito, nakapwesto ng konti. Tignan natin kung mag-i-stanini. Hindi. Nakita siya ni RR. Nambubush ito. Stun would be used. Trying to steal some creeps. Pero mukhang wala ata siyang nakuha. Isa. Nakakuha ng isa. Di congratulations. So anyway mga kaibigan, this matchup. Let's see if Kuko would be victorious versus Hehe. Batrider. Wala lang. Si Kuko ang lamang sa lasit dito
Hindi. Lumamang na si Lakels. Sa bagay, kahit nasa offlane si Lakels, pumapalag pa. Anyway, he's harassing RR. 4 more hits and it would be enough. Ako po, yun! Istanini, first blood from Lakels. Mukhang susunod pa ata sa yapak itong si paring Owa. Nasa ng Basherino. Medyo may samalas nga lang and Lakels would die in the hands of Owa. Bimbo, wala na siyang spectral dagger dito. Ay, ang galing ha, ang galing ng ginawa dito ni ni paring Lakels. Kampante Dotoy. Alam niya may backup siya. So, sabi niya, sige na, chipuy-chipuyin lang natin. So, yun yung power talaga ng long range stuff. Fisher, mga kaibigan, wala kang konti lang ang katulad nito. And anyway, na-Basherino po si Bimbo. Let's see, bumablock. Pwede siya mag-change dito para mag-range. Hindi, nagbago ang isip, mga kaibigan. Wala yung kanyang boy backup Kung nga dito actually si And anyway, Tucci, killing sniper thanks to Owa with that double damage concussive shot. It would be enough. Is it safe to say na si... Sino si Vigilante? Hindi. Si kay RR. Kay RR yan. Tinanay ko kasi guys, chinek ko yung courier kung baka sa pangalan. So anyway, napatay naman ni Kuko itong si paring Shiro at mo susunod ata si Hehe. Niluluto ng dahan-dahan. 1 click and a double kill para kay Kuko. The score is 1-4. Mukhang nakatulong ang pagpapatugtog ko ng intro boys. Stun sila kasi ito. Double stun. Na dagger. Pero ito na naman, Paymao saving the day. At si Owa naman na nasa peligro, wala siyang mana dito to do anything, hinahabol siya. Hindi na, bagong isip. Sa bagay, may mana si RR Isang bato lang ng Stanini, medyo sira ang pangarap niya dito Yun. Pero yung boy bawang crackers naman yan, hindi pa masyadong masakit Ano lang to dalawang bounce. Kaya hindi pa ganun kasulit. Samantalang si Kuku, level 6 na po, 3 minutes in. Paskong Pasko. Grabe. Ikaw pa naman magkaroon ng 18 na last hit. Samantalang si parang Hehe nalulungkot. 12 last hits lamang. Namatay kasi siya. Kung di siya namatay, medyo kayang-kaya pa siguro niya dito. And anyway, Owa, nag-rotate. Gusto nilang patayin si Sniper. Pero Sniper medyo mautak-utak ng konti. Bababa. Opo, first game po ito. This will come in handy. Ba't gano'n? Di ko na nakikita yung mga kills. Nakakainis naman na delay to. Katulad yan mga kaibigan, talagang dire-diretso lang, nakakuha pala ng maganda-gandang opportunity si paring Kuku, sadyang swerte. Salamat sa kanyang counter helix and the score is now 2-5. Kung sino-sino ang pinag-requestuhan ko, dapat focus lang ako dito sa side. Kasi dito nagkakapatayan itong mid. Ini-expect ko si SF at saka si Sniper magkakaroon ng balagbugan with Owa on the side. Pero wala talagang si Kuku ang gumagawa dito. Wala nga lang siyang mana but he's close to his blink dagger. Siya pa ata ang Majajay Pass. Lulutuin na ba ng buhay? Nag-call! So, no. Ayun na, nagamitan na ng ink. Kumahabol si Shiro, wala atang magagawa. Nakaabang. Parenthesis, Paymao dito. Sabi niya, gusto ko ng stun. Tara, pagpugan natin. Pero, ayun naman! Ano ba naman to? Ngayon na hindi ako nakapokus sa mid. Kasi, kanina puro kill lang nasa side. Bigla naman kumili itong si paring Tucci. Binurse niya. Itong si Sniper. Aba, parang nananadya na itong mga natin ito talaga. Promise. Ba naman yan? Anyway, 2-6 po ang score. So far, so good para sa Mineski. Nagpiping. Okay, Hehe. Wala siyang backup dito. Still no ulti. Pati rin si Shiro. Level 5 lang. Kalungkutan. Mypro trying to, stack? Wala pang stack. Whipping. Dito ba ang mangyayaring kill opportunity? Fama waiting for the right moment. Wala pa siyang backup dito. Tingin ko kailangan mag-rotate ng isa. Mahirap talaga Hindi nila kayang dalawa lang. Pero ito ata magkakaroon ng sandwichan. Kuku, pwedeng nasa peligro, nasa nice tanin nito na Malefice would be used. Kumahabol nag-call, tinamaan si Hehe. Naglagay ng ng sunog-sunog sa ulo, pero merong shrapnel. Naglagay pa ng dance floor, walang assassinate. Si Sniper, meron ka pang dalawang charge, gamitin mo na. There goes the second charge. Kumahabol, Malefice would be used again. Kuku would be going down and Mypro would be taking that killing spree. Samantalang Tucci dito, meron siyang haste. Ahabol pa, Fama might be in danger. Nasa ng Spectral Dagger, wala, 4 seconds to go. Pero hindi nata kailangan ng kahit ano pa, naglalakad lang si Tucci Batucci. One more click, hindi, binigay nila kay Bimbo. The score is now 3-8 in favor of Mineski. Pero wag natin kalimutan na ang tugtugan natin sa Pilipinas ay Intro Boys. Kakapatugtog ko pangalan ng line to Heaven. Wag naman sana.
Pabati naman, gising kami ng alas 5 dito sa Saskatchewan, Canada. Makanood lang ng Mineski, sabi ni Lolo Mopico. Sige, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa suporta. Alam mo, nakakatuwa kasi karamihan sa mga viewers natin. Hindi naman siguro karamihan, pero most, siguro mga a third of the viewers we have right now is overseas. And shoutouts to 967 viewers natin ngayon na nanonood kung paano patayin ni Tucci. Gumiti siya. Owa would die with that sprinkles from my pro. Hindi, Radiant ang nakapatay sa clap. Na share moment, share life siya dito. Pero anyway, maganda naman yung ginagawa din ng ng signature Lotto. Kasi sila kaya sigama naman 2-2 ang score. Hindi naman siya super feeder. Pero ang problema nga lang dito, syempre lumalamang sa goal ang Mineski. 2K goal advantage, 2K XP advantage at 7 minutes in. I guess it's time to show the net worth. 4K para kay Tucci, 3.8 para kay Kuku, 2.7 sila. Kaya medyo malayo sa kabihas na, halos doble. Okay, si Hehe dito nangangamoy peligro. Kuku might actually press forward right now. Blinking in, call! Daos-dos, nasa na pukpok. Eto na mga kaibigan, samantalang sumagot si Sniper, killing Spectre, pero may Torre ang Mineski. The score is now 5-10. Grabe, very action-packed ang laban. Ayan, sabi ni Clyde, Calvin, nakasuporta kami sa iyo dito sa Tugigaraw. Ayan, sana, tingnan natin mga kaibigan, may stun coming from Shiro, humahabol. Meron siyang black hole dito, but he's not gonna use it, of course. Ang problema nga lang, naglalakad na si paring Kukupalad, meron siyang blink dito. Blink! Call! Ito na ang sinasabi ko. Burst! Burst! Kukupalad mga kaibigan. 5-1. My pro, sabay post mula kay Hehe. Ang ganda ng tingnan natin. Hanggang saan mabot. Isisentro ko yung mouse. Dahan-dahan. Hindi ko masentro. Ayan, yan. Ayan. Yan yung abot langit. Okay, Boss Denki, pabati sa mga taga Valenzuela, mga taga Vainter Reales, magkakapit bahay na magkakampi sa Dota 2. Nice one. So, grabe, Kuko Palad, shoutout sa'yo. Naalala ko pa nung nahack yung FB mo. Ay, nahack pala, tas sabi mo, Boss Denks, nahack FB ko. Gagawin ko. Eh, di nahack. Faymaw mga kaibigan, walang item, kalungkutan Doto, item check tayo, blanco. Wow! Faymaw mga kaibigan, hindi uso ang item sa Thailand. Sabi ni Faymaw, wala. Items, overrated. Ayan, baka tugtog ang intro boys mamaya. Tingnan natin kung malalain to heaven ba ang Mineski. Anyway, Gina daw. Kumahabol. Ito slower Rino. Another shrapnel. Pero ito na naman po, Kukupalad kahit walang mana. Mega kill for Tucci. Nagpapaikot sila Kels. Nasa ng Basherino. Wala, slow na lang daw. They need to kill Kuku right now. Bigay din ng gold na yan. Pero Owa killing Ehe at patay na nga siya dito. Salamat naman sa palakol nito nila Kels. Naalala ko dati, ito, kung naglaro kayo ng Dota 1, naabutan nyo yung whirling axis, yung description niya, Jarakal is the master of the axe. So, parang sinasabi niya na mas magaling si Troll kaysa kay Axe. Ewan ko, parang yun yung... Yan, Shiro. Soul Ring, tapos napunta na siya sa kanyang mech, most probably. Lakels, still no obvious item papunta sa kanya. Tignan natin kung bote to. Bote, hindi. Dominator para sa kanya. Si Faymaw, ayan, sa wakas, nakabili na rin ng boots at saka ng TP. My pro naman, power threads, tas tango. Kasi maraming daw sabi sa akin yun nga pala, shoutouts kay AUI 2000. Sabi niya sa akin, hindi daw maganda yung rush Mask of Madness. Kailangan daw may threads muna para masulit. Anyway, Bimbo medyo nagtitik ng damage dito. Wala siyang mana to do anything. Samantala sa gitna nagkakaroon ng assemble dito. Tingnan natin. Kukupal can actually blink in. Look for someone here. Oops, nagkakaamuyan. Hindi. Lumayo na
Ayan, tingin-tingin daw ng HP sa taas. So sige, medyo huli na ang lahat. 5 minuto nang nakalipas. Naisip ko na yan. Okay. Wasakan na ba ito? Wasak nga! Samantalang piping sa'yo, sabi na, tara naman, depend naman tayo. Ayun na, naistanini. Si RR, nagpalabas na ng shrapnel. Makikita ba? Medyo masakit din yung damage. Level 4 yan, boy. Tumipi out. At mukhang naamoy ni Mypro na nandito na ang gulo. Kukupalat nag-call, walang tinamaan. Slower Reno na lang daw muna. And I think this would be enough. Ayun, inipit na. Fireworks display. Iniwan nila. Mapupunta ata sa Radiant. Napunta nga sa Radiant. Sa Dire pala, Dire. Samantalang Tucci nagpaputok. Pumpanes! Unstoppable! Para kay Tucci. Grabe, bayad na bayad. Yung ano doon, yung Invis rune. At wala namang kamalay-malay si Mypro na meron palang gulong magaganap. And anyway, Lakels, nilagyan ng ano, Battle Hunger, hinahabol nila, nagpalabas ng ano dito. Dub, facial wash, and would be taking out. The score is now 6-16. In favor of Mineski. Tandaan natin na best of 3 po ito at saka totoo ang gulong. So easy lang tayo mga kaibigan. Tingnan mo naman. 5K net worth advantage for Mineski right now. XP nasa 3K. Grabe. Alam nyo, hindi lang naman si SF ang gumagawa dito. Ang ganda talaga ng laro ni Kuku. Grabe. Very good decision to para sa Mineski na kinuha nila si paring Kuku Palad. Nung MSI pa lang, hangang-hanga na ako sa broodmother nitong batang to eh. Pero ngayon pinapakita niya, sabi niya, kailangan talaga akong mapunta sa big league. At good decision na nag-apply siya sa Mineski. At nako po, Roshan would be taken by Mineski. Kanino kaya? Kay Bimbo? O kay Tucci? Tucci Roll. Kasi po na kasi. Yun. Bimbo would be taking the age to take note. Naked po siya mga kaibigan. Earn lang. At saka Richman Shield. So is this a rush Radiance for Bimbo? Let's see. Pag tinignan ko sa matchup nila dito, maganda kasi yung huli ni Batrider para sa signature gaming. So they need to remove that capability from Hehe, yung makapag-blink siya. So I think good choice yung Radiance dito. And Jay can farm safe since meron siyang ages. Ang kailangan lang niya dito, boy, backup at saka pressure from his teammates. At yun nga ang ginagawa ng tatlo dito. Kuku, naghahanap ng mata-target. Sabi na, tara, habang bata pa si Sniper. Wala, hindi nila maikutan. Nakayakap sa Torre. Medyo, maganda yung tower hub na ginagawa ni Mypro. Yun yung sinasabi ko sa inyo yun, na difference ng yung thinking ng mga pro at saka ng mga sa pubs. Grabe yung play safe tactic ni Mypro. Sabi niya, hindi ako lilitaw. Dito lang ako. Hindi naman nakita ng ward na to kasi nakasmoke sila eh. So, yung ginawa niyang yun, lang talaga yung literal na anticipation. And anyway, RR pumipwesto. Nag-shrapnel para sa Crepepas. Invis na naman po si Tucci. Kita niya, sabi niya, oy, ito, ayan, paputukan, hindi niya ginamit ang kanyang ulti, stunin na lang daw. Raise, isa pang raise, hindi, binigyan nila kay Owa, killing spree siya dito, tumitipi na, sabi may gulo dito sa may taas, Black Hole would be used, and Kuku would die. Signature Gaming, hindi pa sila wala sa laban na ito. Lakels medyo pumupungas-pungas pa. SNY na ata ito kung sakasakali, pero medyo malayo-layo pa. Samantalang Bimbo, wala pa rin yung kanyang relic. Tagal pa to. Ayan. Sabi ni Razor Lord 15, Boss Negi, babati kami dito sa Taiwan. Salamat. Shoutout sa mga nasa Taiwan ngayon. O nga pala, shoutouts kay Kyle Yu. Hey Kyle Yu, if you're watching right now, I would like to give shoutouts to you. Also to Cyclops. Shoutouts to Cyclops. Tama-tama Cyclops. Team mo to eh. 'Di ba? Kunyari. Tatrash talk na naman ako ni Cyclops sa susunod niyang cast. Huwag naman sana. Lugi ako kay Cyclops, ang dami niyang viewers eh. Kapag tinatrash talk niya ako, bigyan lang akong pinipm ng mga tao.
Boss Dinks, tinatrash to ka ni ni Cyclops sa stream niya. Anyway, mga kaibigan, lakas ito nahuhuli ata. Kuko palad, silence, ulti, hindi siya nakapukpok. Nagamitan ng silencer ng Stunnerino at mukhang si Kuko hanggang ikot lang. Hehe, getting Owa's killing spree at mukhang totoo nga ang intro, boys. This time around, Signature Dotto is dictating the pace of the game. Wala pa nga hindi pa nga medyo mataba si si MyPro pero hindi naman siya yung gumagawa dito. So far we saw Lakelz actually tawag diyan, bearing all this weight para sa Signature Trust. So sobra talagang threatening ngayon ni paring Tucci. Tingnan mo naman, boy. 8.8k net worth advantage. Si Lakelz nasa 6.8 ng 2,000 ang agwat nila. Grabe, halos isang linggo na yon na cut off kung minimum wage ka. Anyway, may tumitipi si Kuko, pumipwesto mga kaibigan. Blink at saka Vanguard lang, pero nabingwit siya. Hook, line and sinker, assassinate, stun, pukpok, palayok, patay siya kaagad. MyPro would be taking him out for good. Yun, dun malakas ang Signature Dotto. Signature Trust with Batrider on their side, they can go for easy pick-offs. Kaya nga kailangan nilang kailangan dito ng Mineski instead of magbida-bida, instead of respect initiation, sila yung mauna. Huwag silang maghintay sa Signature Trust na makakuha ng positioning. Dapat bawalan nila si Bat na makakuha ng ganung klaseng timing window Kaya nga ang tagal ng Pero mukhang malayo pa ata. Nabili na ba? Oh, layo pa. BKB is already up for paring Tucci. Grabe. Ayan. So, ang stand-in po ng Mineski dito si paring Tucci. Ang duda ko dito is kasi ang pangalan kanina ni Calvin is yung Bloody Massacre. Yun naman kasi talaga yung pangalan niya. Pero ngayon, ibang account ata ang gamit dito or he forgot to rename. Or ito talaga yung nilagay niyang name dun sa niya. Yung dun sa official name niya, Tucci. So, yan, lumabas sa stand-in Tucci. Ayan, either that or ibang player to. Pero I doubt it Kasi tinitingnan ko nga kanina sa may kasama ko sila kaninang kumain at saka nung pag-akyat, sinabi ko sa kanila na game na, si Calvin yung nakaupo talaga. So, yun. Sana daw talaga maging permanent player na si Calbs. Tingnan natin. pag medyo abysmal yung performance niya, siguro baka magbago na yung isip nila. Pero ang lupit talaga Anyway, si Hehe, wala. Naglagay lang ng apoy dito. Pang-inis lang sa mga krepepas. Samantalang sila naman na magpupush dito sa may mid lane. Nakahanda si Kuko, medyo nga lang nabawalang mag-blink out, mag-blink in. Ayan, nagbago. Boss Denki, bakit iba-iba ang stand ng Mineski? Ewan ko sa kanila. Problema nila yan. Ayan. Jay, mga kaibigan, mukhang nakakapag free farm dito. Siyempre, kailangan ng gank niyan and Lakelz would be trying his best to stop Jay from actually getting free farm. Ayun, napigilan na. Pero wala na Tapos na yung takbuhin niya. Ito na, padating na ang Radiance dito. For Jay. Ayan na. Sabi ni Proze04. Ano daw? Ano to? Ba't nag-bug? Nag-bug ata yung ko. Dota ko. Ayun. Nagumalaw na yung mouse. Anyway, mga kabisa, sakto na may team fight. Black hole para sa isa Kuko getting caught. Assassinate. At saka Deathward Shiro would die first. Kuko Palad, the survivor. Salamat sa mga heals dito ni paring RR. Pero yun na nakabang yung mga alaga, yung mga idolon. Si Faymao sasapak. Sinapak. Si Lakelz pala nakakuha ng kinastan dito si Lakelz. Nice fissure. Race. Mula kay Tucci pero nagminti siya pero okay lang. Jace Earn would do the trick. Faymao running away. Si Bimbo naipit ng konti sa claps. Samantalang Tucci hindi pa tapos daw ang laban. Sabi niya wala akong pakialam. Gusto ko ng dugo. Pero wala siyang maabutan.
Ay, sayang yung raise ni SF kanina. Kung tumama yon, medyo maganda sanang moment. Kaso wala eh. So anyway mga kaibigan, the score is now 11-19. Still in favor of Mineski. Nagkaroon ba ng changes sa goal graph? Medyo umangat baba, pero nasa 5K pa rin. Nasa Mineski pa rin yung lamang. XP wise, ang lakas ng taas, pero bumaba din, nasa 3K na ngayon. XP advantage para sa Mineski. So kita nyo naman yung comeback potential ng Signature Gaming. Kung sakasakali na naman po dito, magkahuli-hulihan. Tanong ni Buit Tragosov, what language is this? This is Filipino. If you want to watch English, I think Chubby Bunny Dota is the official English caster for the Prime Major Tournament. Not sure, because that's the guys that I was watching before this match even started. So pause daw muna, sandali, chill lang daw muna tayo. Ayan, easy lang. Ayan, pa-shoutout po Kuya Denki, hahangayin ko lang po, nakitang ulit nag-online tong stream. Sabi ni Ren Hibari 23, naku po, kahapon nag-stream, si Duno ang dito. Ang nag-cast. Yan nga. Ang patunay nga, tingnan mo, meron tayong segment na ang pangalan ay Kwentuhan with Kuya Duno. Ayan. Kaso wala si Duno. Ayan. O nga pala, paalala ko lang ulit na 5 minutes delay po yung chat. Ayan. Drawing na lang tayo ng smiley. Smiley. Hikes. Teka lang, hihinga lang muna ako Medyo Ayan, game na daw. Lakels, going in for a BKB, Yasha, naked Yasha. Okay. I think this would be an SNY, pero malamang mas mahalaga yung BKB dito. So, good decision making na rin to for Lakels. Kailangan niya, walang ang call ba lumulusot sa BKB? Oo pala, lumulusot ang call sa spell immunity. Same with Death Ward. Wala naman tong pakialam sa BKB mo. Pero disables wise, call lang yung kailangan niyang katakutan. Hindi siya tatamaan ng Boy Bawang Crackers at saka ng silence. But anyway, there's a smoke gank in the works for Mineski. They are trying to look for someone here. They might be targeting MyPro, but he's quick to get away. Blink. Nako po! Nauna si Shiro. Tucci nag-ulti, BKB ult. Wala nga lang tinamaan. Medyo cute si Shiro, nasa peligro. Hindi. Nandito sa baba ang gulo. Patay kaagad si MyPro. Patay din si Hehe. Feimao. Pwedeng sumunod din. Tucci. Talagang hinabol nila, Nakatingin na ako dito sa nandiyan na ako sa may bandang area na to kasi iniisip ko hayaan na nila Tucci na makatakas itong si Shiro. Pero sabi nila hindi. A kill is a kill right now. O nga tama kayo. Malay mo naman, 'di ba si Black. O kaya baka si Dendy. Itong si Tucci, 'di ba? Baka si Johnny. Oops, is done. Wala lang. Nagano lang. Nang in-stun lang si Feimao dito, mga kaibigan. Mau. Wala pa rin kahit man lang Blink Dagger. Soul Ring Trunks ang kanyang naisip na item dito. And anyway, second Roshan para sa Mineski. Yan, pinipingan sa amin. Tara, tapusin natin ito. Ayan.
Sabi ni Allen Sendo, pa-shoutout naman, Kuya Denki, taga Milan, Italy kami nanonood ngayon. So, pasensya na guys, kasi 5 minutes yung delay. Kaya hindi ko nababasa agad, or either nabasa ko, pero 5 minutes nyo bago marinig. So, huwag kayong magtampo agad. Signature Gaming might be here to finish the plate of Mineski. Medyo delicate ito. Kaya pala may na-DC. Oh, sabay pause. Pero hindi ang na-DC sa Signature Gaming eh. Boss Denki, libre ba ito sa Dota 2 TV? Sabi ni Apple One Tamad, hindi po. Ayan. Kung hindi ito madepensahan ng Mineski, naku po! That block! That block though! Nanakaw ni Tucci yung Aegis! Nakuha din niya yung kill! Sa Roshan, oh my goodness! All this place from Mineski. Lakel, sinahabol dito, Tucci. Gusto makayos. Ito na po yung boy bawang crackers na ko. Yung BKB mo. Cool down call mula kay Kuko. Raise. Isa pang raise. Isang right click from Owa. Spectre also killing Hehe. Wow. What a bloody massacre. Take note, nakuha yung Roshan. Nakuha yung Aegis ni Tucci dito. What an MVP. MVP! MVP! Hindi, ang MVP pa rin para sa akin si Kuko. Di ba pa rin talaga? Ayun o nga, no? Baka si Jules to. SF ni Jules. So anyway, mukhang they're looking towards ending this game. If they can take this melee barracks, they can actually press forward. Hindi. Bagong isip nila mga kaibigan. Meron dito kasi nga merong tawag dito Piccolo at saka dance floor, kaya hindi na lumapit ang Mineski. Napakalakas sa DOT nun, medyo makatsti. Sir Denki, I saw your MMR almost 10k, lol, you're the best in the whole world. Yan. Ang MMR ko kasi 9999. Ops, may nabingwit nila si Bimbo. Nasaan ang follow up? Ito, nandito sila Kel. Makakaabot ba? Jay! Uy, pero madulas. Salamat sa Spectral Dagger. Meron pa siya itong Manta style. Tapos extra Vitality Booster. Value Vitality Booster. Para sa kanya. Ayan. So ito na, pag-isipan nyo na. Sino si Tucci? Si ano ba to? Si Calvin? Baka ibang player na. Baka si Jules. Baka si Santino. Baka si Polo. Baka si Jaco. Pero hindi ko alam eh. Nasa 75% si Calvin to. Ayan. Iba lang daw name kasi secret weapon si Jules. Anyway, Kuko. Kita nila, sabi nila may nagpa-farm dito, promise. Ayan, call! Para kay Lakel, ito na naman po, pinaputok na ni Tucci ang kanyang butche. Requiem of Souls. And now he is godlike. Yet again, wala pang death. 907, kung si Calvin to, ito na yung second game and he's yet to die. 907, wow. What a performance from our SF player. Of course, ang galing din ni Kuko dito eh. Assassinate para kay Kuko para hindi siya makapag-blink. Yan, pero wala, may neck lang eh. Mech sabay Voodoo Restoration, tanggal ka agad. Parang walang damage eh. Ayan, nagkakasukatan na po. Wala si Spectre pero meron siya ditong ulti. So anytime dito na. Assassinate. Aroy. Pero kailangan inihilang yan ni RR syempre. So anyway, the score is 11-28 in favor of Mineski. They are playing really solid right now. Ito na ba yung lineup na hinihintay ng Mineski? Ito ba yung lineup na gusto nila para makasecure sila ng invite for the International 5? Siyempre, outside of ito si Tucci na stand-in. Kung makahanap sila ng actual 5th player nila, tapos yung performance nila kasing galing nito, eh talaga nga naman, di ba?
Ops. Sabi niya si Shiro ang target. Ito na. Gumamit na ng ano ito. Haunt. Wow! Tanggal kaagad sa equation ang tatlo sa Signature Gaming. Namatay si RR, pero okay lang yan Sumunod na. Triple kill for Kuku. GG would be called by Lakels. Grabe. This dominance from Mineski. And this is against Signature Trust, formerly known as Myth Trust. Ito yung Pinoy Killers. This time around, sila ang pinapatay ng Pinoy.